Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan malakas na isiniwalat ng patay gutom na si Liang Shu na ngayong gabi ay plano niyang burahin sa mukha ng mundo ang kasaysayan ng buong Asher Feather Clan upang di na muli pang magsilang ang mga ito ng isang kagaya ni Ye Xinghe na nagbigay sa kanila ng labis na sakit ng ulo. Subalit dagdag pa ng manyakis na si Liang Shu na bago niya simulan ang pagpatay sa mga ito ay nais niya munang magsaya, habang nakadila ang hangal na animoy asong kalyeng tigang na tigang. At may pagkademonyo niyang sinabi na gusto niyang lasapin ang sarap ng lahat ng kababaihan ng Asher Feather Clan bago niya ito isa-isahing paslangin ng saganan daw ay magkaroon naman ng kahit kunting pakinabang ang mga ito bago masawi ang mga buhay, habang makikita sa kanyang likuran ang mga hayok sa laman niyang kasamahan na tila gustong-gusto ding gawin ang sinabi ng hangal nilang Young Master. Maya-maya pa ay nagsimula na nga ang hangal sa kanyang mga tinuran kung saan mabilis niyang inutusan ang mauutog niyang kasamahan na dalhin sa kanya ang natitipuhan niyang babaeng o unahin niyang tikman. At ang kanyang itinurong babae ay agad namang dinampot ng mga patay gutom upang dalhin papalapit sa hangal nilang Young Master kung saan makikitang nagpupumiglas pa si Yu dahil di niya pinangarap na babuyin lamang sa harap ng maraming tao kahit na isa lamang siyang alipin. At nang makita ng ama ni Yu na ang kanyang anak ang dinampot ng mga hangal para unahing pagsawaan ay labis itong nanggalaiti at nagpumiglas upang sana ay sagudin ng hangal habang umiiyak niyang sinasambit na isang halimaw ang kagaya ni Liang Shu. Subalit ang ginagawa naman nitong pag-iyak para sa dangal ng kanyang anak na babae ay lalo pang nagbigay sa hangal ng kumpiyansang magpakasisa sa kababaihan ng Asher Feather Clan. At habang lumalapit sa babaeng si Yu upang simulan na ang malademonyo niyang plano ay makikitang ganun na lamang ang laki ng kanyang mga ngiti na animoy ngayon lamang makakatikim ng isang putahi sa tala ng masalimot niyang buhay. At habang lumalapit ang tigang na si Liang Shu kay Yu upang simulan ang kanyang masamang binabalak ay makikita namang labis ng nanggagalaiti ang ilang miyembro ng Asher Feather Clan sa malademonyong pinaggagawa ni Liang Shu subalit wala naman ang mga itong magawa kundi ang isiga na lang ang kanilang galit sa mga patay gutom. Maya-maya pa ay iminungkahi na ng isa na lumaban na sila hanggang kamatayan dahil yun din naman ang kanilang patutunguhan kung hahayaan na lamang nila sa kademonyuhan ang patay gutom na si Liang Shu. At matapos nitong magsalita ay makikitang agad na nga ding nagsisagudan ang ilang cultivator mula sa panig ng Ye family upang makipagsapalaran at upang ipagtanggol ang kani-kanilang mga buhay sa kamay ng mga miyembro ng Dark Moon Supreme Family. Habang makikita namang nanunood lang ang pasimuno ng kaguluhang si Liang Shu at mas iniintindi nito na makapasok ang kanyang sandata sa kaluban ng isang babae. Kung saan habang nag-iiyak si Yu para sa kanyang kaligtasan ay makikita namang tuwang-tuwa pa ang hangal habang sinasabing ang kanyang pagdalaw sa kanilang clan ay isang blessing kaya naman dapat ay matuwa pa ito na siya ang makakauna sa kanya dahil meron siyang mataas na katatayuan sa kanilang clan. Bukod pa doon ay sinabi din ng hangal habang may nakakalukong ngiti na gagawin niyang masaya ang buong gabi ni Yu at sisiguraduhin niyang hahanap-hanapin nito ang kanilang gagawin pagkatapos. At dahil sa mga kababuyang pinagsasabi ng hangal na si Liang Shu ay tila nawala na sa katinuan si Yu at makikita sa mga mata nito ang nakakatakot na pagnanais na masawi na lang ang buhay kisa ang gahasain ng isang pasakal na gaya ni Liang Shu. At dahil sa kawalang pag-asa ay ito na lamang ang tanging tumatakbo sa kanyang isipan kaya naman gumawa na ito ng paraan para sa kanyang nais at nakita niyang pagkakataon ang isang balisong sa tagiliran ng humahawak sa kanyang cultivator. At nang makakita siya ng tamang pagkakataon ay mabilis niya itong hinablot sa hangal na cultivator upang isagawa na ang naiisip niyang paraan upang makatakas lamang sa kababuyan ng hangal na si Liang Shu. Na makikitang nabigla sa naging kilos ni Yu dahil buong akala niya ay susubukan nitong paslangin siya gamit ang inagaw nitong balisong sa kanyang hangal na alagad. Subalit sa di inaasahang pagkakataon ay mabilis na itinutok ni Yu ang patalim sa kanyang leeg senialis na talagang wawakasan na niya ang kanyang buhay ng di nagdadalawang isip dahil ito na lamang ang kaysa-isa niyang naiisip na paraan para di makuha ang kanyang dangal bilang babae. At matapos nga ang ilang sandali ay sumambulat na sa harapan ng patay gutom na si Liang Shu ang madaming dugo mula sa nagpatiwakal na si Yu at tuluyan na nga nitong winakasan ang kanyang buhay para lamang makatakas sa kahangalan ni Liang Shu. At ang ginawa nitong pagkitol ng sarili niyang buhay ay ikinagulat naman ng dalawang hangal dahil di nila lubos maisip na mas pipiliin pa pala nitong masawi kisa sa madumisan ang kanyang pagkababae. Habang makikita naman ang brutal na sinapit ni Yu dahil sa kawalang hiya ang pinaggagawa ng patay gutom na si Liang Yu na animoy asong na overdosage sa robust dahil sa katigangan nito.
Na makikitang di pa din makapaniwala sa ginawa ni Yu at namamakas din sa mukha nito na mukhang nawala na ang talab ng Rob Ost na kanyang linaklak. At nang gagalaiti nitong tinanong ang kanyang mga kasamahan sa kung bakit ng mga ito hinayaang mangyari ang ganito sa mismong harapan niya na nakapagpaala ng bisa ng binili niyang gamot na Rob Ost. At matapos nitong makapagsalita ay agad namang pinakiramdaman ng hangal niyang kasamahan ang paghinga nito upang alamin kung papwede pa ba ang katawan nito. Subalit agad niyang nalaman na talagang di na humihinga ang babae kaya naman agad niyang sinabi sa hangal na si Liang Shu na hahanap na lamang siya ng kapalit nito para sa kanya dahil kasalukuyan ng di humihinga ang babaeng gusto nitong pagsawaan. Na agad namang tinugunan ng tigang na patay gutom at sinabi nitong bilasan lamang nila dahil nakakaya pa niyang pigilan ang epekto ng Rob Ost kahit na mahirap kaya naman kailangan nitong makakita agad ng pagpapara-yusan ng kanyang init sa katawan. Huwag kasing iinom niyang pag walang girlfriend. At matapos sa hangal ay lumipat naman ang eksena sa ama ni Yu kung saan makikitang habang bumubuhos ang kanyang mga luha ay malakas niyang isinisigaw ang pangalan ng kanyang anak dahil di niya matanggap ang kaunos-lunos na sinapit nito sa kamay ng patay gutom na si Liang Shu. Maya-maya pa ay nagpumiglas na nga ito sa sobrang galit at mabilis na sumugod sa hangal dala ang nag-aapoy niyang sama ng loob dito at ang pagnanais na maipaghiganti ang kanyang pinakamamahal na si Yu upang mabigyan sana ito ng hustisya. Subalit di pa man lang nito nagagalusan ang kahit balahibo man lang ng hangal ay isa namang mabilis at malakas na suntok ang tumama sa kanyang mukha at buong-buo niya itong nasalo sa pangyayari. Dahilan upang mapangiti naman ang hangal na si Liang Shu sa kanyang kinatatayuan dahil batid niyang wala man lang makakadampi sa balat niya dahil di hamak na mas matataas ang level ng kanyang mga tauhan sa Ye family na handa siyang ipagtanggol sa lahat ng oras. Maya-maya pa ay may bigla namang dumating sa eksena na dalawa pang mga patay gutom, na agad din namang napansin ng hangal na si Liang Shu kaya naman agad niya ang mga itong pinasalubungan ng isang tanong sa kung nag-aano naman ang mga ito dito. At ang dalawang patay gutom na cultivator na dumating ay walang iba kundi ang mag-amang sina Zhaoyang at Zhaoyan na pareho ding may pagnanais na makaganti kay Ye Xinghe at dahil sa pag-aakalang napaslang na nga ito ay gusto na lamang nilang ibaling ang galit sa buong Ye family. Makalipas pa ang ilang sandali ay agad na ding tumugon ang patay gutom na si Zhaoyang sa tanong ni Liang Shu at sinabi niyang mukhang masaya ang pinaggagagawa nito ngayong gabi. Kaya naman nagpunta sila dito upang makisaya kasama ng hangal na young master ng Darkmoon family na si Liang Shu, at upang makapaglabas na din ng sama ng loob na kagagawan ni Ye Xinghe. Sambit pa ng hangal na gusto din nilang makiisa dito ng sa ganon ay pari-pariho silang masiyahan bago pa mabura ang buong Azure Feather Clan sa Blue Corp Town. At matapos nilang makapag-usap ay magkakasama nilang pinanood ang kaguluhang pinaggagagawa ng kanilang mga kasamahan kung saan makikitang nagkakaroon ng isang malawakang labanan sa pagitan ng mga uto-uto nilang mga miyembro at sa panig ng Ye family. Maya-maya pa ay nagsalita ng muli ang patay gutom na si Zhaoyang at pakunwari nitong tinatanong ng hangal sa kung bakit di ata niya nakikita ang ating bida kahit mukha namang nandidito ng lahat ang buong miyembro ng Azure Feather Clan na animoy walang nababalita sa pagkasawi ni Ye Xinghe sa isla sa loob ng Blue Corp Lake. At ang pakunwari namang tanong ng patay gutom na si Zhaoyang ay agad namang tinugunan ng hangal at may pagkamayabang nitong sinabi na sa kasalukuyan ay nakasigurado siyang natunaw na sa tiyan ng Tianji Demon Beast ang katawan nito dahil matapos itong mapaslang ng kanilang mga tauhan ay kinain pa ito ng dambuhalang halimaw. Na kunwari namang ikinagulat nito upang di mahalata ang kanyang pagiging sipsip sa hangal na young master ng Darkmoon family na si Liang Shu. Maya-maya pa ay muli nitong tinawag ang pangalan ng hangal na si Liang Shu at sinabi nitong sa kanyang nakikita ay wala pang lahat ang buong miyembro ng Azure Feather family dahil kanina pa siya di nakakakita ng kahit isang bata sa lahat ng nandidito. At ang mga sinabi nito ay agad naman ikinagulat ng mangmang na si Liang Shu dahil ngayon lamang niya napagtanto na wala ngang ni isang bata ang nandidito sa kaguluhan na di naman niya agad napansin kanina dahil mas inuuna niyang intindihin ang epekto ng Rob Ost sa kanya. At dinagdag pa ng hangal na si Zhaoyang na nalaman niya kamakailan lamang na gumawa ang mga Ye family ng isang underground storage na sigurado niyang kinaroroonan ng mga batang kanilang hinahanap dahil wala na siyang iba pang na lamang pa pwedeng mapuntahan ng mga ito upang mapagtaguan.
Na tinugunan naman ng patay gutom na si Liang Shu at may pagpapasalamat niyang sinabi sa hangal na buti na lamang at dumating ito dito dahil wala siyang ka-idea na meron palang ganitong sekreto ang Ye family at dagdag pa nito na kung di dahil dito ay di niya malalamang meron pa palang wala sa miyembro ng Asher Feather Clan na kung nagkataon ay siguradong magiging sakit ng ulo ng kanilang Dark Moon Supreme family sa oras na magsipag-higanti na ang mga ito sa kanyang mga pinaggagawa ngayon sa kanila. At matapos niyang makapagsalita ay mabilis itong nangbigay ng utos sa mga hangal nitong kasamahan at mariin niyang sinabi na kailangan nilang mahanap ang mga ito ng saganan daw ay wala nang matira pang maaaring makapagbigay sa kanila ng sakit ng ulo balang araw. Dagdag pa nito na kung kinakailangan nilang hukayin ang ilalim lupa ng buong Asher Feather Clan ay gawin nila mahanap lamang ang pinagtatagwan ng mga ito. At matapos sa patay gutom na si Liang Shu ay lumipat naman ang eksena sa isang cultivator mula sa panig ng Ye family kung saan narinig nito ang pagsisiwalat ng hangal na si Zhao Yang kaya naman nang gagalaiti niya itong sinugod habang sinasabing napaka-hangal nito dahil gusto pa nitong madamay sa pagkasawi ang mga walang muwang na bata mula sa kanilang clan. At ang mabilis nitong pagsugod ay bahagya namang ikinaalarma ng patay gutom na si Zhao Yang na puro hangin ang laman ng malaki niyang tiyan. Maya-maya pa ay tuluyan nang nakalapit ang isang cultivator na matapang na sumugod sa hangal na si Zhao Yang subalit dahil sa kawalan ng sapat na cultivation level ay tanging pagyapos na lang sa mga paa ng hangal ang nagawa nito. At matapos nitong makayapos sa paa ng patay gutom na si Zhao Yang ay agad itong nagbigay ng isang pag-atake kung saan ginamit na niya ang pinakamalakas niyang alas na tinatawag na Legendary Demon Bite Technique na natutunan niya mula sa anak niyang tinutubuan pa lamang ng ngipin, at ito ang naisip niyang gamitin upang makasiguradong magiging epektibo ang kanyang pag-atake sa hangal. At ang ginawa niyang pag-atake ay labis namang naging epektibo sa hangal na makikitang napangiwit din sa sakit. At ang ataking ito din ang nagpaalala sa kanya ng kauna-unahang teknik na natutunan ng kanyang anak na si Zhao Yan nung nagsisimula pa lamang tumubo ang mga ngipin nito. Maya-maya pa nang dahil sa inis ay agad itong naghanda ng isang malakas na atake pabalik sa hangal na cultivator na nagtakang atakihin siya sa paa. Mabilis na natapos ng hangal ang kanyang ihinandang atake kaya naman agad na din niya itong pinakawalan sa cultivator na umatake sa kanya dahilan upang tumilapon ito papalayo sa paa ng hangal na si Zhao Yang at mayabang pa nitong sinasabi na di sapat ang mga cultivation level ng mga ito para tapatan ang kagaya niyang may mataas na cultivation level. At ang hinambalos nito ng kanyang ipinagmamalaking pag-atake ay makikitang talagang may di magandang sinapit mula sa kamay ng hangal na napatilapon sa isang pader ng kanilang gusali at maging ito ay nawasak din ni Alice na di din biro ang lakas ng pinakawalang atake ni Zhao Yang. Na makikita namang may pagkamayabang na nakatingin sa tinapos niyang cultivator mula sa panig ng Ye family na may kalunos-lunos na sinapit mula sa tinamun niyang pag-atake ng hangal na buong-buo niyang nasalo. At nang makasigurado na ang patay gutom na si Zhao Yang na wala na talagang buhay ang kanyang inatake ay nanggagalaiti niyang sinabi na nararapat lamang sa mga ito ang masawi ang buhay dahil pinapangahasan nilang lumaban sa mga miyembro ng Dark Moon family. At nagpatuloy ang mag-amang mga patay gutom sa pagtitig sa sinapit ng cultivator na nagtakang umatake sa hangal na si Zhao Yang. At ang sinapit ng kaawa-awang lalaki mula sa panig ng mga Ye family ay ikinatuwa naman ng hangal na si Zhao Yan dahil ngayon ay nag-uumpisa na silang makaganti sa ating bida. At matapos sa hangal na si Zhao Yan ay lumipat naman ang eksena sa isang daan ng mga Ye family kung saan maririnig ang malakas na sigawan ng mga hangal na cultivator na naatasang maghanap sa mga nakatagong kabataan na mariing ipinapanahap ng hangal na si Liang Shu. At lumipat naman ang eksena sa lagusan patungo sa pinagtatagwan ng mga bata kung saan makikitang tama nga ng hinala ang patay gutom na si Zhao Yang na ang mga ito ay nakatago sa isang underground storage na ginawa ng mga miyembro ng Asher Feather family. At makikita sa loob nito ang kinakabahan ng si Ye Xingyun na tahimik lamang na nakabantay sa itaas na bahagi ng kanilang pinagtatagwan dahil rinig na rinig nito ang mga hangal na cultivator na naghahanap sa kanila na kasalukuyan ng malapit sa lugar na kanilang pinagtatagwan. Maya-maya pa ay napalingon na ito sa mga bata na kanyang kasama-sama sa pagtatago upang tingnan ang kalagayan ng mga ito. Kung saan makikitang nagsisiiyakan na ang mga ito dahil sa takot na baka pati sila ay madamay sa mapaslang ng mga hangal na miyembro ng Dark Moon family dahil maging sila ay batid ng nasa malapit na ang mga nagsisipag hanap sa kanilang pinagtatagwan. At ang pag-iyak naman ng mga bata ay labis na ikinabahala ni Ye Xingyun dahil nakagagawa ang mga ito ng ingay na maaaring magturo sa kanilang kinaroroonang lugar,
kaya naman mariin niyang pinagsabihan ang mga ito na magsitigil na sa pag-iyak dahil wala din namang maitutulong sa kalagayan nila ngayon ang kanilang mga luha, at dagdag pa nito na mas mahalagang makaligtas sila upang may makapaghiganti para sa kanilang sinapit balang araw. Makalipas pa ang ilang sandali ay sa di inaasahang pagkakataon ay nakaabot na sa mismong itaas nila ang mga cultivator na naghahanap sa mga ito dahilan upang matahik silang lahat sa kanilang kaingayan at intayin na lang na lumampas ang mga ito. At sa isip-isip ni Ye Xingyon na mukha atang minamalas sila sa pagkakataong ito dahil nakaabot na sa kanilang kinaroroonan ng lugar ang mga hangal na miyembro ng Dark Moon family, at sigurado niyang di rin magtatagal ay mahahanap na sila ng mga ito. At makalipas nga lang ang ilang sandali ay agad na nagkatotoo ang hinala ng nababahalang si Ye Xingyon para sa kanilang mga buhay dahil kasalukuyan ng sinusubakang buksan ng mga hangal ang pintuan ng lugar na kanilang kinalalagyan. Maya-maya pa ay tuluyan na ding nasira ng mga hangal ang pintuan sa itaas upang tingnan kung nandito nagtatago ang kanina pa nila pinaghahanap na kabataan. At ang biglaang pagkawasak ng pintuan ng kanilang underground storage na kanilang kinalalagyan ay labis namang nakapagbigay ng pagkabahala kay Ye Xingyon na nagulat sa di inaasahang pangyayari dahil di niya lubos maisip na madali lamang silang matutunton ng mga hangal. At agad na din siyang dinampot ng malaking lalaki na siyang nakahanap sa kanilang kinaroroonang lugar kung saan makikitang agad siya nitong itinaas habang hawak-hawak sa kanyang leeg. At makikita namang maging ang mga bata ay nakaramdam na din ng labis na takot na umabot pa sa puntong mapaiyak na lang sila ng malakas sa pag-aakalang dito na matatapos ang kanilang masasayang mga sandali. At lumipat naman ang eksena sa hangal na miyembro ng Dark Moon family na siyang nakakita ng kinalalagyan ng mga batang kanilang pinaghahanap at agad din ito nitong ipinagbigay sa kanilang hangal na Brother Shu. At ang naiwan namang mga bata ay agad na tiningnan ng isa pang hangal upang ilabas sa butas na kanilang pinagtatagwan at may pagkamanyakis pa nitong sinasabing mukhang napakaswerte niya dahil meron pa palang mga babae sa mga ito na maaari niyang mapagsawaan mamaya. At lumipat naman ang puko sa hangal na si Liang Shu kung saan mabilis niyang ipinag-utos na dalhin agad sa kanyang harapan ang mga ito upang siyang unahing tapusin. Na agad namang sinunod ng mga hangal niyang tauhan kaya naman makikitang isa-isa nang ipinaglalalabas ng mga ito ang mga bata mula sa underground storage upang dalhin sa patay gutom nilang Brother Shu. At makalipas pa ang ilang sandali ay naipon nang ang lahat ang mga batang nagsisipagtago sa harap ng hangal na si Liang Shu gaya ng ipinag-utos nito sa hangal niyang mga tagasunod. At matapos nito ay makikitang agad na sinuri ng hangal ang mga bata upang tingnan kung meron pa bang wala sa mga ito nang makasigurado siyang wala ni isang matitira sa lagi ng mga Ye clan. Maya-maya pa ay malakas nitong ipinag-utos sa mga hangal niyang tauhan na paslanggan isa-isa ang mga ito. At dagdag pa ng hangal na ang lahat ng miyembro ng Asher Feather family bata man o matanda ay dapat nilang tapusin upang makasigurado silang mabubur sa kasaysayan ang mga ito. At matapos niyang magsalita ay agad niyang inutusan ang ilang pang mga hangal na maghanap pa sa buong paligid ng Asher Feather clan dahil di sila siguradong nandito na nga ang lahat at baka meron pang matirang makakapagbigay sa kanila ng sakit ng ulo kung sakali. At habang nakatagilid ang hangal na nag-uuto sa kanyang mga hangal na tagasunod sa likuran niya ay bigla na lamang siyang tinamaan ng isang pag-atake na tinatawag na flash of saliva technique na buong-buo namang nasalo ng pangit niyang mukha na nagbigay din sa kanya ng bahagyang pagkabigla sa nangyari. At ang nangyaring pag-atake ay labis namang ipinanggaliti ng hangal dahilan upang mapalingon siya sa pinanggalingan ng pag-atake upang alamin kung sinong pangahas ang gumawa nito sa pangit nitong mukha. At ang umatake pala sa kanya nito ay walang iba kundi si Ye Xingyon na nanggagalaiting nakatingin sa pagmumuka ng hangal habang sinasabihan niyang mga walang hiya ang lahat ng miyembro ng Dark Moon family. Nalalo pang ipinanggaliti ng patay gutom na si Liang Shu kaya naman malakas niyang ipinag-utos na unahin itong tapusin sa pinakamasaklap na paraan upang dalhin ito ang pagsisisi sa ginawa nitong kapangahasan sa kanyang pangit na mukha hanggang sa kanyang pagkasawi. Guys, wag mo muna skip ang ating video dahil may gusto lamang ang Lodi nyong ipabatid. Guys, ipagpatuloy nyo lamang ang pagsuporta hanggang sa maabot natin ang 10k subscriber nang ganahan naman tayong mag-upload at masaya na ang idol nyo sa channel na ito. Salamat! Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan sa loob ng Asher Feather clan kung saan mula sa di kalayuan ay makikita si Ye Xinghe na kasalukuyan na sanang papabalik sa kanyang pamilya nang marinig niya ang isang malakas na ingay mula sa kaguluhan na nagmamulas sa kanilang clan, dahilan upang makaramdam siya ng labis na galit sa kanyang dibdib.
At agad din itong mabilis na susugod sa hangal na si Liang Shu na siyang kapural ng nangyayaring kaguluhan mula sa kanyang pamilya kaya naman babalikan ng ating bidang tapusin ang mga ito. Dahilan upang magkaroon ng labanan sa pagitan nilang dalawa ni Liang Shu na agad na maghahanda ng isang pangdepensa mula sa pag-atake ni Ye Xinghe. Kaya't kung gusto mong magpatuloy sa ating kwento ay inaanyayahan kitang pindutin ang subscribe button pati na rin ang bell icon nang sa ganan ay mauna ka sa tuwing may bago tayong upload. Paki-like muna din ang ating video at mag-iwan ka na din ng komento sa ibaba na lalong magbibigay sa akin ng kumpiyansang lumaban, mag-upload. Thank you mga idol.